sa pag-prepare natin, suggestion namin is something na kayang-kaya nyo munang bitbitin. Mas maganda kasi pati yung lalagyan natin, maliban sa pagiging lalagyan, may iba pa siyang purpose. Takip pa lang, again, para hindi po madumihan o mabasa yung laman sa loob, pero pwede nyo itong pinggan, pag-gather water, palanggana, and for your use. So sa taas, maganda, meron kang high visibility na mga shirts. So shirts na madaling makita sa malayo, okay, pang signal and all. Meron ka ring recommended na salbabida. Paggamit naman ito kasi may times na kailangan mong tumawid, no, over moving water. Ang tip natin doon is after putting air doon sa ating salbabida, yung buong balde ang ilalagay natin. And then, kahit konting capability to swim, ito na lang po, tutulak natin across. So flashlights, maraming types ng flashlight na pwedeng gamitin. So, instead of anything that you set on fire, maganda itong mga LED na flashlights. Okay, ganyan. That pwedeng pambata, pwedeng bitbitin and naka-station sa camp or something like this, no? A flashlight na handheld. Pero kung gusto niyo naman, both hands would be free, kailangan nyo rin ng headlamp. Meron din po ditong maliit na survival kit. Palagi naman tanong natin, gano'ng karaming tubig ang kailangan na dala natin. So ang tip po namin is about 1 liter of water. So kung 1 liter of water, mabilis naman po siyang maubos. Therefore, kailangan natin makaproduce ng marami pang tubig. So first, ayusin mo natin yung gathering water. No? Kung ganito lang at bubuksan mo lang yung takip, antay natin yung ulan, is shoot lang dito, medyo matagal bago mapuno yung 1 liter. So ang tip natin dyan is you cut this part, no? And then yung loob, siguro a piece of shirt or cotton or gauze, ito, lagay dyan, at yung takip, lagyan ng maliit na butas. With that, lalaki naman yung mouth ng ating container. Mas maraming water ang pwedeng pumasok dyan. Para lalong palaki niyan because you don't have time, di ba? Pag umulan, gather as much water as you can. So yung payong natin na trifold, yung dulo, okay, natatanggal yan. Pag may takip, natatanggal yung dulo nito eh. And butas yan. So gagawin natin, buksan nyo siya, okay? And then babalik na rin. Ayan. So lahat ng rain in this area is mapupunta sa gitna and lalabas dito, mapasok sa water container natin. To purify water, gamit naman tayo ng 10% povidone iodine. Ang formula is 1:4:30. So 1 liter, okay, of water, then 4 drops ng 10% povidone iodine and 30 minutes pong iwanan yung tubig. So that will kill all yung mga hindi natin nakikita. So sources of entertainment like cards or bola para po sa, kunyari sa evacuation center kasi may mga bata na gusto pa rin maglaro kung saan delikado. Near, pag lumabas, maulan, sa baha. So have sources of entertainment para sa kanila malapit. Doon lang sila sa evacuation center maglalaro. Transistor radio, so if we listen to news, balita, nasa na ba yung bagyo, gano'n pa katagal, baka akala natin nag-clear out yung sky, ayun pala, nasa eye of the storm tayo. So expect natin in a few minutes or hours, lalong lalala yung bagyo. And this radio is also a flashlight, okay? Solar charge, crank, okay? And it's also a cell phone charger or can be charged by USB. Pero kabaka pa rin sa atin ng Everready by providing, okay, itong radio na ito, providing AAA batteries na may kabit dito kasi kung gabi, medyo hindi mo na-charge, marami kang ginagawa, reliable pa rin na magkaroon ng battery source dito para mapagana yung flashlight or yung radio. Knife and whistle. Okay? So you have a cutting tool and a signaling tool. Okay? So knife siya and whistle. Hindi naman, mga extra whistle. And then stuff na ganito like fire steel. So ito po kasi ferroserum or ferro rod. Kahit mabasa siya, okay pa siya mag-start na or mag-build ng fire. So all you have to do is scrape yung black part and then okay, kaya pa rin niyang mag-sindi. Electrical devices, spare batteries, food that requires little or no cooking. So nito, easy open can siya. Slingshots para po hindi ko po kasi ina-advise na may climbing or anything when kunyari mag-set up tayong trapal, you need to climb and then put up yung mga tali. The best po nun, may mas maliit lang tayo na tali,
attach natin sa bato, and then from here, pwede natin itirador over dun sa isang pole. So pagka natirador natin over the pole, yun na lang po yung hihilahin natin. Reference material, kailangan din pag na-absorb na lahat nung naituro ng book na to, you can use it as fire starter. Trash bag, bright color para signal, gather water, maging kapote. Liner din ito at ito yung emergency CR ninyo because sanitation will be optimal lalo na pag tabi-tabi na yung mga participants sa loob ng evacuation center. You need to be clean. So with that, lahat-lahat po yan sama-sama and with a little more space, kaya pang lagyan ng kailangan ninyo. Both gear and skill. Tanda natin yung skill is very portable, light, kasi nasa isip lang natin yan. Makapadali yung trabaho natin with the proper equipment. Kung bit-bit natin yan, kaya natin bit-bitin yan, that's the best combination in any emergency or disaster. So again, it can be avoided. Kung hindi ma-avoid, tulad ng mga natural calamities natin, it can be mitigated, pwedeng pahinain. And yung effect nun, yung response, mas mabilis, yung recovery time, mas mabilis din. It's timely now dahil nga mas heightened yung awareness ng mga tao. Mas maraming occurrences ng kakaibang weather phenomenon, our climate change thing, maraming earthquakes, maraming sinkholes, maraming lindol, diba? So kakaiba na kailangan mag-prepare na tayo ngayon because during an emergency, agawan na yan, no time to prepare for that.